Okay, so move naman tayo ngayon sa next naman na magtatanong naman. Dito tayo kay Joseph. Joseph, good evening. Good evening po, brother. Magandang gabi po sa lahat. May ano lang po ako, may katanungan. Naririnig po ba ako? Yes, go ahead, bro. Yung tanong ko, tungkol po ito sa sa kasamaan ko sa trabaho. Kasi ganito, may siya, nung simula na nag-share siya sa akin about sa kanyang may siya kasi, may anting-anting yung mutya ng bulalakaw at sa pangil ng kidlat. Sinishare niya. May pangil palang kidlat? Oo. Kasi sinishare niya sa akin. Meron kasi, brother dyan doon, nakakita na ko niyan. Oo. Tapos sinishare niya sa akin. Ngayon, simula nung nag-share siya sa akin, parang parang yung tulog niya hindi na normal. Parang halos gabi-gabi from 2, 3, nagigising lang siya na walang parang binubulabog siya. Tapos ngayon, ang tanong ko lang kung yung proper disposal po ba ng pwede po bang kunin ko yun tapos isurrender namin sa pari? Okay, Brother Angel, pakisagot. Yan, hindi ko pinapansin dahil yan, spiritual warfare. Sorry. Ano ba yung tanong mo dun sa Father, Brad, magandang gabi po. Yung yung kasamaan ko sa trabaho, mayroon siyang anting-anting. Parang, ba yun? Mutya ng bulalakaw at saka pangil ng kidlat. Ngayon, nung simula nung sinishare niya sa akin, hindi na siya, yung tulog niya, hindi na normal. Parang binubulabog siya ba? Para sigurong tinatakot siya siguro. Yung tulog niya, hindi na normal. Tapos, halos every night, nagigising lang siya ng walang walang rason ba. Tapos, siyempre ako, alam ko naman yung ganyan kasi malaki kasing kasalanan yan. So, in-advise ko na, sige, pwedeng kunin natin yan, tapos i-surrender natin sa pari kasi pari talaga yung may authority siguro dyan. Authority talaga. So, anong dapat gawin? Kunin ko tapos i-surrender ko sa pari? Naku, hindi basta-basta gawin yun, kapatid. Dahil unang-una, yung paghawak pa lang ng mga habak, ng mga anting-anting, delikado yan. Lalo na wala ka sa state of grace, and at the same time, may proseso po yan, no? Talagang na siya, contaminated na siya, yun na yun. So, kasi yung palang pag mo ng occult paraphernalias na mga anting-anting na yan, na-consecrate na yung sarili mo na nasa na yan. Nasa loob na niya yan, no? Ang kailangan po diyan, yes, so okay lang yung kunin mo yung mga pero delikado yun. Kailangan nyo ng ma-diagnose at tumawag po kayo ng exorcist. Magdire-diretso yan pag alam mo, delikado yan. Sabi nga ni Bro Wendell, pag ang isang bagay na ganyan nag-uumpisa na, nagre-react na yung tao, may mga simptomas na, retaliation na, hinaharas na siya ng demonyo, nasa loob na yon kasi nga because of the habak na sinasabi nyo. Alam niyo, bago lumala yan, go to exorcist priest and then siya po magsasabi sa inyo talaga. Maghanap kayo dyan sa area nyo. Mayroon po bang kayong mga exorcist priest dyan? Delikado na yan. Nag-uumpisa na siyang sign na yon. Ako, napag-aralan ko yung mga senyalis na contaminated na. So, yun, yung nagigising. Yung iba hindi na makahinga, inistorbo na. Yung iba, so depende sa level yan, no? Baka dumating sa level 3 na tinatawag later, nakakausap na. So, mas mahihirapan ng exorcist priest doon. So, hanggat po, kung kaibigan niyo yun, if you're concerned,
wag basta-basta galawin yung ano, no? Sabi nga, may Opo. proseso dyan eh. Pag nandiyan si Bro Wendell, mayroon siyang proseso dyan. Kailangan magano ka ng holy water. Or at the same time, kailangan nasa state of grace ka o wala ka ring ano. Baka may third eye ka rin, ikaw. So, Awa. maraming mga ano dyan, retaliation pagka tungkol sa anting-anting. So, hindi basta-basta mag-dispose niyan, kapatid. Di ba, napakarami na natin kwento rito. Bit-bit pa lang yung ano, bit-bit niya yung anting-anting papunta sa simbahan. Iba, na-aksidente na sila. Harassment talaga. So, napaka-delikado po ng ng anting-anting, mag-dispose. Hindi ganun kadali, lalo na wala kayo sa state of grace. At ang ano dyan, wala kayong prayer for protections, lahat-lahat. Opo. Tapos, So, ang isa pa, ang yung problema din kasi hindi siya Catholic, born again siya. Isa pa Dahil yun. na ano ko lang din, parang nakatikais ko lang din siya kasi siyempre naman, Catholic talaga ako. Tapos parang nakikinig naman siya sa akin. Ang sabi ko, magsimba tayo, magsisimba naman siya. Yung isa pa, dahil born again siya, paano po ba yun? Kasi ang sabi niya, gusto din niyang bumalik sa Catholic. Kasi parang nakatikais ko din siya kung ano ng turo ng simbahan talaga. Ito talaga yung tunay na simbahan. Tapos ngayon, born again siya, paano po? Kung magbalik siya sa tunay na simbahan, magpabinyag ba siya ulit sa sa pari, sa Katoliko? Okay, so in terms of conversion naman, going back to Catholic, depende po yan. Kung dati siyang Katoliko, binyagan, halimbawa, na-convert lang siya sa born again, kumbaga, nabiktima lang siya, pwede na siyang bumalik sa simbahang kumpisal lang. Kumpisa lang. Yes, but hindi mo na siya pwede mag-receive ng communion hanggat hindi siya nagkukumpisal. I-confess yan, apostasy yun, mortal sin yun. Ibig sabihin, tumalikod siya. So, ang dami pa noong kasalanan. Sabi niya, sa lahat ng kasalanan niya, general confessions muna siya. Ganun lang naman yung kapatid, kasi kung binyagan siya, mayroon kasing born again na yung isinilang sila, tatay nila pastor na, yung gano'n. Opo. Katoliko Pero naman yung mga parents niya. dati po ba siyang Katoliko? Kasi yung parent niya Catholic, tapos parang nag-asawa siya, tapos parang nadala siya ba sa kanyang misis, kaya yung silang dalawa nagpabinyag ng born again. Pero yung wala parent yun. Walang bisa po yun, yes. wala. So, ang gagawin yan, maganda po, napakaganda ng mga ginagawa mong tulong sa kanya, kapatid. Opo. Isa yon sa pwede niyang gawin, magbalik loob sa Katoliko. Ganun lang kasimple po yun. Bro, Go to confession, sabihin niya sa lahat kay Father, at baka i-pronounce niya yung yung pananampalataya, yung I believe in God, di ba? Nandun yung One Holy Catholic Apostolic Church. Baka ipapa-renounce uli yan, uli ng pari yan. Yun lang, konpisal lang, kapatid. Tapos yung para diretso na. Pwede siguro magkumpisal siya, at pwede siguro na doon na lang niya i-diretso i-surrender yung siguro, yung mga anting-anting niya. Yes, yun ang magiging natin, no? Actually, kung parish priest lang yan, hindi exorcist priest, baka hindi rin alam yan. Much better, pagdating sa spiritual ganyan, mga lahat na nakikinig ngayon, wag po kayong basta gagalaw ng anting-anting, o wag yung basta-basta gagalawin yan, o kung mayroon ka, o may kaibigan ka, wag yung basta-basta gagalawin. Delikado po, ang dami nang napahamak dyan. Kahit maliit na bagay yan, ang lakas na tama po niyan sa tao pagka na-contaminate ka niyan. So, pwedeng i-try nyo, pag nagkumpisal siya, i-confess na rin siya yung pagkakaroon niya ng habak, ng ganyan. I-confess niya, and then kung ano yung sasabihin ng pari, sumunod na lang. Pag sinabing, hindi, ayoko yan, hindi ko alam yan, and then, saka na next step, look for exorcist priest. Itanong na lang yan. Sabi niya ni Father, hindi ko alam yan, yung tanggapin yan, kasi di ba, hindi naman lahat ng pari alam ang ganyan. So, pwedeng next question nyo, itulungan mo siya na, alam mo, napakaganda ginagawa mo, bro, no? Tulungan mo, sabihin mo, next
Next time, tanong mo kay Father kung may exorcist priest. Sigurado, may kilala yan, Opo. kapatid. Opo, sige. Sige po, Brother, yun lang po. Salamat, magandang gabi po.